Sige, prayer na muna. Okay, good afternoon everybody. Before we start our prayer for March 21, 21. Yeah. 2024, we will have to have a prayer, declaration prayer, Psalm 91. Okay. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from every deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are our armor and protection. Do not be afraid of the terror of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in the darkness, nor the disaster that strikes in midday. Though 1,000 falls at your side, though 10,000 are dying around you, this evil will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up in their hands. You won't even hurt your foot on the stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush first lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. If they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Amen. Okay. Amen. Let's sing. Let's sing. Jesus, Name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Lord, I praise your name, Jesus' name, above all name, Jesus' name, above all names, beautiful Savior, glorious Lord. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Blessed Redeemer, living Word. Blessed Redeemer, living Word. Thank you, Lord. Now we will start our prayer for this day. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Ako si Brother Emilio at nais kong ibahagi sa inyo ang kahalagan ng pagpasalamat sa ating buhay. Amen. Ayon sa 1 Tesalonica 5:18, pasalamatan ninyo ang lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pagpasalamat ay nagbubukas ng mga pinto ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Sa halip na maging mga murmurer tayo, ay dapat nating maging taong puno ng pagpasalamat. Amen. Sister Monica. Okay. Brother Emilio, ako si Sister Monica. Nais kong idagdag na dapat nating gamitin ang ating mga bibig upang mapahayag ang kabutihan at hindi upang magdulot ng panlalamig sa ating mga puso. Sabi sa awit 34 verse 1, ako'y magpuri sa Panginoon sa lahat ng oras.
Ang kanyang papuri ay lagi sa aking mga bibig. Ang pagpapahayag ng mga positibong salita ay panalangin at panalangin ay nagbubukas ng mga pintuan ng pag-asa at tagumpay sa ating buhay. Sister Marie. Tama ka, Sister Monica. Ako, Sister Marie, at nais kong ipaalala sa ating lahat na dapat nating gamitin ang ating bibig upang madeklara Ang mga bagay. ang mga bagay na nais nating makamtan sa ating buhay. Ayon sa Kawikaan 18:21, ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya't huwag nating hayaang punuin ng negatibong salita ang ating mga bibig. Sa halip, gamitin natin ito upang ituring ang ating mga salita bilang mga tagapagdala ng pagpapala at tagumpay. Okay. Sa mga talatang binasa natin mula sa Biblia, natutunan natin ang pagpapasalamat ay mahalaga sa ating panampalataya. Kapag tayo ay nagpapasalamat, binubuksan natin ang ating puso at isipan sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin. Dapat din natin gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng kabutihan at pag-asa sa halip ng mga salitang nagdudulot ng panlalamig at pait sa ating buhay. Ang paggamit ng ating bibig upang magdeklara ng mga positibong bagay ay nagpapalakas sa ating panampalataya at nagbubukas ng mga oportunidad para sa ating tagumpay at pagpapala mula sa Diyos. Kaya lagi nating tatandaan na magiging taong puno ng pasasalamat at gumamit ng ating bibig sa paraang makabuluhan at nakapagpapala. At sa mga panahong mayroon tayong mga pagsubok at mga hamon sa buhay, mahalaga rin na tayo ay magpasalamat. Sa Pilipos 4:6, sinabi sa atin na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, sa lahat ng mga panahon, sa lahat ng sitwasyon, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ng papasalamat. Sa pagpapasalamat, nakakalimutan natin ang ating mga alalahanin at nakakamtan natin ang kapayapaan ng Diyos at lumalampas sa ating pag-unawa. Sister Monica? Oo, Brother Emilio. Kaya kahit na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa halip, gamitin natin ang ating mga bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos. Sabi sa Roma 4:17, tinawag niya ang mga bagay na wala ng pag-asa na tila mayroon na sa pamamagitan ng ating mga salita. Ng panampalataya, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan upang baguhin ang mga pangyayari sa ating buhay at magpatunay na kagandahang loob ng ating Panginoon. Tama ka, Sister Monica. Ang mga salita na ating binibitiwan ay may malaking epekto sa ating mga buhay. Kaya sa halip na magsalita ng mga bagay na nagdadala ng lungkot at takot, dapat nating gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos para sa atin. Sa 2 Corinto 4:13, sinabi, tinawag natin ang pananampalataya dahil sa ito ay isinusulat. Ako'y nanampalataya, kaya nagsalita ako kasama ng ating pananampalataya. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan upang
magpatibay at magdala ng pagbabago sa ating buhay. Amen, Sister Marie. Sa ating mga pag-uusap mula sa Biblia, napagtanto natin na hindi lamang dapat tayo magpasalamat sa mga oras na kasiyahan at kaginhawaan, kundi maging sa mga oras ng pagsubok at hamon sa pagpasalamat ng pagpapakita tayo ng ating pananampalataya at tiwala sa kapangyarihan ng Diyos na bibigay ng biyaya at gabay sa ating buhay. Dapat din nating gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos at magpapatibay ng ating pananampalataya sa gitna ng anumang pagsubok. Sa pamamagitan ng mga salita ng pananampalataya at pagpasalamat, nagiging daan natin ito upang mapalapit sa Diyos at makamtan ang kanyang mga pangako para sa atin. Kaya lagi nating tatandaan na maging mga taong puno ng pagpasalamat at gamitin ang ating mga bibig sa paraang nagpapakabanal at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ako na. Sister Amen. Marie. Amen, Brother Emilio. Ngayon tayo naman ay manalangin. Hallelujah. Diyos na dakila, kami ay Amen. humaharap sa inyo ngayon na mga puso na puno ng pasasalamat sa lahat ng mga biyaya ibinigay mo sa amin. Buhay. Tinuturing namin ang bawat pagkakataon na ipinagkaloob mo bilang mga regalo mula sa iyo. At kami nagpapasalamat sa lahat ng ito. Panginoon, Jesus, tulungan mo kaming maging mga taong puno ng pagpapasalamat Amen. sa lahat ng oras, kahit sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Palakasin mo ang aming pananampalataya at patnubayan mo kami na gamitin ang aming mga bibig upang magpahayag ng mga salitang puno ng pag-asa at kabutihan. Nawa maging tanglaw at gabay ang aming mga salita sa bawat araw at gamitin mo kaming bilang mga instrumento ng inyong pagmamahal at biyaya sa aming kapwa. Hallelujah. Amen. Panginoon Hesus, aming Diyos, salamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami maging mga taong puno ng pagpasalamat sa lahat ng oras. Amen. Amen. Sister Monica. Panginoong Hesus, aming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng iyong salita. Patnubayan mo po kami, gamitin ang aming mga bibig upang magpahayag ng mga salitang puno ng pag-asa at kabutihan. Amen. 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 Panginoon, aming Diyos, salamat sa mga aral na aming natutunan sa inyong salita. Tulungan mo po kaming gamitin ang aming mga bibig bilang mga instrumento ng iyong pagmamahal at biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. At dito nagtatapos ang aming prayer. Maraming salamat sa lahat na nakikinig. God bless and thank you.